Hello po mga kabisnes, mga kapapi, mga kamars. Ayan. Sa mapagpalang gabi, magiging madaling araw na naman mga kabisnes kasi. Ganito po ako magbablog palagi kung sakaling si Kuya Bukonoy ay hindi pa naging okay. Kasi nga po, may bata po akong makulit. Sobrang kulit. Pag nagbablog kami ay sobrang kulit. Yung bunganga niya yung laging naririnig kahit sa pagla-live. Eh, pinatulog ko muna po. At galing din naman po ako sa church kanina. Kaya, yan. Nakaindip ako ng konti. Nagpa-ready muna ako kay Pau Pau sa kapos. Naisip ko wala pa pala kaming vlog bukas mga kabisnes. Sayang naman kasi yung araw kapag hindi ka magbablog dahil ito lang, dito natin kinukuha ang source of income mga kabisnes. Mukha lang yayamanin si Mengay, oh. Mukhang walang problema, pero deep inside. Kasi sabi nyo nga mga kabisnes, diba? Iiyak ko lang nang gumaan yung pakiramdam ko. Ayan, nakikinig naman po ako sa inyo. Kasi iniiyak ko, pag ako lang mag-isa, umiiyak ako. O kaya may naaalala ko, umiiyak ako. Pero ngayon, siguro nakikita nyo nakasmile ako. May pagbabago kaya ako nakasmile mga kabisnes. Tapos, yun nga po, ipapaliwanag ko rin sa inyo dahil di ba po nag-live kami as in madaling araw na. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa 30,000 mahigit na 30,000 views na nanood sa amin. Charot. Diba mga kabisnes, 30,000 may nagpapanggap kami ngayon na nakakaabot ng 30,000, diba? Pero ang totoo ay nasa 30 lang. Pero proud ako kasi hindi ako na zero. At mayroon talagang nanood kahit papaano. Diba po mga kabisnes? Kahit magulo at makulit ang aming mga bata. Magulo talaga, ewan. Basta magulo. Yun yung pakiramdam ko. Hindi matino yung aking live kagabi. Tapos, ayun nga po mga kabisnes, yun, salamat po sa mga nanood sa aming YouTube upload kanina po yung umaga. Kasi madaling araw na ngayon eh. Gagawa na naman po ako ng upload. Para naman po mamayang umaga ng alas 7. So, salamat sa supporta nyo kasi naka 3,000 mahigit din yung nanood sa akin. O, akalain nyo yun? Yung artistang Mengay may nanood. Pero alam ko hindi para sa akin yun dahil si Kuya Bukonoy po talaga yung si Kuya Bukonoy po talaga yung na-update nyo sa kanyang kalagayan. Maraming salamat po sa lahat na nag-pray at sumuport. So yun po mga kabisnes, maingay si Denden bumaba. Ang ingay ng paa. Kasi po itong falcon na to is parang kuweba kapag halimbawa, katulad yan kasi walang mga gamit bumabanda yung boses ng o kaya yung ingay yun, bumabanda. Kaya pag umiyak si Pau Pau, umaalingaw po mga kabisnes. So yun mga kabisnes, mga kapapi, mga kamars, maraming salamat po sa inyo at nandyan kayo pa rin sa amin. Pinapanood nyo pa rin po yung mga vlog namin kahit na, yun nga, medyo puro iyakan, tapos malungkot. Pero magiging masaya na kayo mga kabisnes kasi magkakaroon na rin tayo ng linaw sa Kuya Bukonoy at sasabihin niya po sa inyo yung mga naranasan niya ng ilang araw. At yung mga nagsasabing matigas talaga ang ulo niya, matigas talaga ang ulo niya. Pero huwag kayong mag-alala mga kabisnes at napapayag naman natin siya na yun nga, nagpa-check up naman po siya, kasama ko naman siya, kaya lang, ang gusto niya kasi ipa-check up nung time na yun, sinus. Pero, papacheck up pa rin po natin yung sinus niya. Hindi kami nakapunta mga kabisnes dahil, di ba po napuyat na ako, alas 12 na po kami natapos, tapos masama pa yung pakiramdam niya, kaya tas wala rin pong surgery ng Thursday, naalala ko po pala mga kabisnes. Friday po pala ang surgery niya. Kaya kahit pumunta rin po kami kanina, hindi rin po siya, wala kaming madadatnan na niya, doktor niya, kasi Friday po pala.
Kung mapapansin niyo po, yung mga vlog namin, Friday po talaga siya pumupunta. At doon din po sa nagsabi na kailangan tulungan namin si Kuya Bukunoy sa paglalakad ng mga papeles. Opo, ako tumutulong naman po ako. Kasi yung time naman nun na siya yung naglakad, dahil meron po siyang consultation. Kasi kung isasama niya po ako nung time na yun sa consultation niya, bit-bit ko pa nun si Pao po kasi hindi pa po si Pao po nagpapaiwan nun. Tapos, dalawa yung, sa isang araw na nilakad niya, dalawa yung appointment niya sa colonoscopy, saka sa oncology. Yun yung mga appointment niya. Kaya, kung napansin nyo na siya lang yung mag-isa, kasi nga, siya lang yung kailangan. Tapos yung mga sinasabi po na sa comment section na yung mga papeles, ay ako po yung naglalakad niyan. Katulad ng sa mga indigency. Ako po yung naglalakad, di ba? Nakita niyo naman po mga kabis. Kung para dyan ay si Mengay, alam na yung pasikot-sikot po mga kabisnes. Wag na po kayo mag-alala. At hindi ko po papahirapan si Kuya po kung mga kabisnes sa ganung mga sitwasyon. Dahil alam naman natin na siya, may sakit siya at hindi pa ganong nakakagalaw nung mga time na yon. Dahil na kumikirat pa yung kanyang operasyon. Pero huwag kayong mag-alala mga kabisnes. Ako na po mismo magsasabi sa inyo na sasamahan ko po siya hanggang dulo dahil asawa ko nga po siya. At kami ay kailangan namin magmahalan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, siya yung lakas ko. At yun din ang sabi nyo, maging matatag ako para sa kanya at kami ng mga anak ko, maging matatag, huwag namin ipakita sa kanya na pinanghihinaan kami. Pero ramdam naman yun ni Kuya Bukunoy na siyempre nasasaktan din kami dahil unang-una nakikita namin kung ano yung sitwasyon niya. So yun mga kabisnes, ayan, papaliwanag ko na po sa inyo. Hindi kami pumunta ngayong araw na to kasi wala po uling surgery. Pero bukas, Friday po, ayan, maglapit na naman magmadaling araw. May surgery na yan. Pupunta po kami at iiwan namin si Pao Pao. At sasamahan ko po, yun ang sabi ko sa inyo, ako mismo makikipag-usap sa doktor niya dahil para magkaroon ng linaw yung pag-uusap namin ng doktor at siya. Kasi siya, pag siya yung kausap, tatanungin siya, ay, saan ang masakit? Sasabihin niya naman masakit pero hindi na kasi nakalipas na. O, diba? Pero kung ako yun, sasabihin ko talaga yung mga kabisnes. Kasi nga, para mabigyan ng lunas, malapatan ng gamot. So, gusto nyo na bang malaman na meron akong bisita, surprise sa inyo, na ikatutuwa nyo mga kabisnes na makita ang aking visitor, diba? Walang iba kundi si, ayan na, pinakagwapo, talentado. Ayan, maingay. Ano ba yan? Bakit may maingay? Oh, diba? Oh my God, maingay. Hindi nagpainit. Patayin mo muna yun kasi maririnig yun doon. Ayan na po yung bisita ko. Barley. Endorser na siya ng barley. Mamaya na yan dahil. Mag-vlog tayo, ginugulo mo na naman yung buhay. Hindi pa naman si Dendin. Ano po mga kabisnes o barley? Ayan na po si Kuya Bukunoy mga kabisnes. Pira banat lang mga kabisnes. Gusto kong magkape. Ayan, pinagupitan ko na po siya kanina mga kabisnes. Gusto kong magkape mga kabisnes kasi ito yung ginagamit ko lagi. Barley. Yan. Thank you po kay ma'am. Sino ba yan? Kalimutan ko yung ano na ito, nagbigay. Sunod na, ulit. Ilalagay na lang niya doon sa... Nandun naman yung mga... Hindi, yung vlog na yun, ilalagay mo yung sulat niya. Yes, ilalagay natin sa ibabaw. Bats natin yung... Maraming salamat po sa nagbigay na pagmamahal kay Kuya Bukunoy na barley. Sa totoo lang mga kabisnes, yung kape na choco, ang sarap. Di ba? Ubus na nga yun. Ubus na. Bilis na ubus kasi lahat kami nagkakape. Parang yung mata ko pa napakaliit dito pa. Ha? Pinapawisan ako. Ayan, nakita nyo, maputla pa yung mukha ni Kuya Bukunoy. Minute. Tsaka pumayat po. Kumusta po kayo mga kabisnes? Hindi, baliktad. Sabi niya nga, ikaw ang kinakamusta nila nung nag-live kami kaninang madaling araw. Sana po kayo mga kabisnes, mga ilang araw din akong hindi nakasama. Kasi pagka nag-vlog sila, hindi na ako pinapasama ni Mengay.
Kasi nga, gusto niya lang na makapagpahinga agad ako. Yung hindi na ako nagpupuyat. Hindi pahinga na ano habang buhay, grabe ka. Nakapaglutan ba? Yung aga ako pinapatulog. Yun ang Hindi na ako nila di-disturbo. Pagka na ako nahiga na dyan, hindi na ako nila di-disturbo. At pabor din sa akin, nakapag-relax-relax ako. Dahil ang taga-edit ko ngayon ay si Dindin. Dindin. Nung mga nakaraan pa din, nung mga nakaraan pang mga vlog, lumi na naman ako. Nung mga nakaraan pang mga vlog ay si Dudong naman. Yung dumi, na, malambot. Malambot na, asawa ng Panginoon Diyos. Pero tinan mo, maputla ka pa. At pumayat ako, mga business na papansin ko eh. Dahil salamat, dahil yung unang nag-trigger sa akin nung talagang platayra ko mga business yung sinusitis ko. Ito, patake yun, mga business, parang bibiakin yung katawan ko, yung ulo ko, sobrang sakit. Tapos, pinagpapawisan ako ng marami, tapos malamig, tapos para ako nanginig. Pinapakiramdam ko. Tapos yung hinihinga niya, yung tiyan niya. Tapos siyempre hirap kang huminga, di ba sa Bisaya, mga kabisnes tinatawag na pinot ito, barado kasi ito eh. Hirap akong huminga. Sobrang hirap talaga hinga. Kasi, kumbaga sipon na yun siya na matigas. Tapos, huminga ko, hirap talaga, sobrang hirap, lalo sa gabi. Siyempre, habang papamadaling araw na, iba na yung kuwan. Siyempre, ang hangin nun, iba na. Tapos, tikpan pa sa loob. Hirap na hirap akong huminga. Tapos, ang sakit ng dito ko, dahil siyempre, yung parang mabiyak. Doon ako, bagay, mga kabisnes, yung sinus na to, matagal na to, nung ako pa ay nagtrabaho sa garments, mga kabisnes. Doon to nakuha eh. Doon to nagsimula eh, na nagkaroon ako ng yung mamamaga ba sa sinusitis natin dito na madalas na pagkakataon. Then nung sa biyahe ako, doon na kasi puro alikabok ang nalalanghap ko dahil yung sasakyan ginagamit. Pero lately mo na yan sinabi sa akin nung nakabablog na tayo, wala ka naman sa akin sinabi na may sakit. Hindi ko naman kasi talaga iniinda. May mga pagkakataon lang talaga na umatake yan siya na grabe talaga mga kabisnes. Manginginig yung katawan mo. Sakit ba likod mo ngayon? Tapos, yung dito ko, alam ko yung dito ko, sakit sa likod ko, kasi pawis. Yan ang pawis na naman ako. Hula namin yan mga kabisnes nung dati. Nung nagtatrabaho siya, sabi niya, UTI, masakit yung balakang, yung pala, cancer, colon cancer na, yung pala, yung pinaliwanag dun sa video na pinanood ko po kanina na maliit lang siya na bukol hanggang sa lumalaki siya. Yun yung nakita ko sa colon eh. Maliit lang. Tapos lumalaki. Tapos siya na kumbaga tumutubo. Hindi. Malayo ang agwat ng mga ganon. Pag hindi pa masyadong malala. Nakita ko yun eh. Pinanood ko yung video. Tapos kumakain siya ng mga kasi mga hilaw-hilaw. Ang kilawin mahilig sa mga bituka ng baboy. Parang laga ng konti. Tapos lagyan na parang kilawin style. Kilawin talaga. Ganon. Napakahilig ko sa kilawin. Simula ko ng binata ako, mahilig na ako sa kilawin mga kabisnes. Tapos maagang nagyosi. Okay, si Anyos ko lang ako naninigarilyo na. So, kumbaga patong-patong na yung mga noon, kaya nangyari yun. Tapos malakas pa siyang uminom ng alak noon. Mga business. Yun na nga, mga kabisnes. Pagkatapos noon yun na mga kabisnes nung bago mong asawa pa lang kami. Tapos pagkatapos noon, ito nga, nung hindi ako nakapunta, isang linggo na yata ako hindi nakapunta sa KB. Serious? Ako Webes eh. 1 week na. Sumunod, yung dumi ko sobrang tigas, mga kabisnes. Ngayon, pagka lumabas siya, para bang nauunat na gusto dito. Parang, kumbaga matagal siya makalabas, naiipon siya doon sa pinakabukana. Gumaganon siya, paano yung tsura mo? Pagka lumalabas na siya, siyempre itutulak na siya, siyempre parami doon sa pinakabukana kasi di siya makalabas ng diretso. Kumbaga dahan-dahan, hanggang sa naipon sa bukana. Kaya pagka itinulak na siyempre yung dumi, itinutulak na para ilabas talaga yung pagbuka ng ganyan. Ang sakit ng pinakabukana, tapos nagdugo, mga kabisnes. Nagdugo siya. Pasintabi ko sa mga kumakain.
sabi ko sa kanya, pag nung naghugas ako, siyempre nililinis ko. Sabi ko, nagdugo talaga. Sumama sa dumi. May dugo talaga siya. Pinakabukana talaga, nagdugo. Nakita ko eh. Yung siya pinakabukana para siyang, dahil simple makipot na kasi yung mga kabisnes yung daanan. Simple makipot. Nung para bang naunat siyang ganyan, naunat. Ang sakit, grabe. Hindi naman alam ko ano ipapainom sa kanya. Marley lang naman iniinom ko eh. Wala namang iba eh. Tapos yun nga, sumasabay pa yung sinus ko. Grabe talaga sabi ko. Tapos mga kabisnes, isa pa, kapag masakit na yung ulo ko, mga kabisnes, nare-recall ko yung mga nangyari nung na-opera ako. Nare-recall yun lahat. Nare-recall sa akin. Natatakot siya. Tapos kinakabahan ako, mga kabisnes. Ang pumapasok sa utak ko, pagka kinakabahan ako na parang nanginginig ako sa, parang sabi nga ni Kuya kanina, kasi nag-usap kami ni Kuya kanina dyan sa baba, kasi nangumusta sa akin. Sila ate nandyan, sila ate, si Kuya, si Papa din, si Boss Dave, nandyan sila. Miss Jal. Miss Jal, nandyan pa nga yun eh. Si Dang. Naitanong niya sa akin kasi kung bakit nagaganon. Sabi ko, yun nga, sinaysay ko yung yung naramdaman ko, yung dito sakit sa ilong ko, tapos sabi ko, minsan kuya, nare-recall ko yung pangyayari dati nung na-operahan ako. Tapos naalala ko kasi nung iniwanan ako sa hallway, yung parang ganito, na nakahiga lang ako, tapos walang kataw-tao, ako lang mag-isa. Tapos yung bantay tulog. Tapos tinatawag ko siya, hindi naman ako makasigaw kasi bagong opera. Ang pakiramdam ko sa tiyan ko makabisi, parang masikip ba, kasi siyempre nabago na nga eh, kasi tahit na eh. Gusto ko magsalita ng malakas o gusto ko sumigaw. Tinanong ko siya na, hindi naman ako makabuelo. Naiisip ko yun, mga kabisnes, naiisip ko. Tapos kinakabahan ako. Kasi naalimpungatan ako ng mga kabisnes eh. Madaling araw na kasi ako na lang nag-iisa doon sa hallway. Wala pa si Buknoy. Kumbaga hapon pa siya isinala sa operation. Tapos madaling araw na siya natapos. 2:00 yata yun. Kumbaga ako na lang yung natitirang bantay doon. Tapos nakaidlip po talaga ako ang time na yun. Tapos parang nararamdaman ko yung bunganga niya, yung boses niya. Sabi niya, parang nasa ilalim ng kuweba. Oo, kasi kulob eh, parang ganito rin. Huluwi lang siya mga kabisnes. Tapos ako lang mag-isa talaga doon. Yung parang lagayan lang talaga siya doon ng mga galing sa opera. Doon inilagay sa pinakagilid. Tapos ako lang mag-isa. Siyempre kinakabahan ako dahil ako lang mag-isa doon eh. Tapos di ako makasigaw. Parang pag na-recall ko yung mga kabisnes, kinakabahan ako. Parang nagkaroon ako ng trauma sa sarili ko. Tapos sabi nga ni Kuya, naku Buknoy, parang yun na-depress ka. Sabi, yun eh, ang tawag doon ay mental health. Na-depress ka na yata, na-depress ka yata. Condition. Mental health condition. Kapag naman naisip ko yun mga kabisnes, kapag naisip ko na yun, pumapasok na utak ko, nililibang ko sarili ko, kasi tumatay ako, ganun ako, ganyan ko sarili ko. Tapos, mas gusto ko yung may mamarinig akong tugtog. Yung bang maaaliw ko, parang makakalimutan ko. Tapos, ang ginagawa ko, kapag nakiramdam ko sa tinga ko, parang mamagting na, parang gumagano na yung tinga ko, iba na ang pakiramdam ko. Humihiga ako mga kabisnes. Mas ginusto ko pang nakapikit, matulog lang ako hanggang sa, nahiga ako hanggang sa makatulog ako. Kaysa yung lagi kong naiisip, nare-recall ko siya. Kinakabahan ako kasi pakiramdam ko, pag nangyari ulit, baka wala na akong bukas. Yun ang akin eh. Yun ang aking naiisip mataas. Ayaw niyang magpa-opera. Kaya sabi ko, paano kung mawala ako? Kung baka bukas mamatay na ako. Yun ang mapasok na sa isip ko. Sabi ni Kuya, naku, huwag kang mag-isip na ganun. Paubaya mo sa Panginoon Diyos yan, Kuya Buknoy. Sabi ni Kuya kanina. Kusap kami. Huwag ganun. Ano ka, positive thinking ka lang. Huwag kang mag-negatibo. Kasi yung naisip ko mga kabisnes, parang negatibo eh. Baka mamatay na ako bukas. Mga ganun, paano na yung pamilya ko? Hindi ko pa, wala pa akong na-accomplish sa sarili ko para sa kanila. Dalang naisip ko lagi si Tina, si Kia. Yan mga maliit pa. Di bali sana yung mga malalaki na. Marunong na maghanap ko.
Eh, itong maliliit, paano yan? Yun ang pumapasok sa utak ko madalas. Kaya, gulong-gulo ako. Pagka may naramdaman ako, mga ka-business, nagugulan ako, tsaka kinakabahan agad ako. Kasi nga, nare-recall ko yung dati, ang nangyayari. Di, sabi ko, wala to. Sabi ko, nilalabanan ko ng nilalabanan naman mga ka-business. Dahil, parang doon patungo yung parang ma-depress ka. Yung, kaiisip mo, kaiisip sa problema, araw-araw. Paano na kung mangyari? Paano na? Yung lagi kong ganun ba? Kaya mas gusto ko nga yung yung nandyan si Tinay nga nag-iingay, panay tawag sa akin, tawag sa mga kapatid niya. Mas gusto ko pa ngayon yung laging may maingay kaysa yung tahimik ang paligid na iba yung naiisip ko. Ako naman may napupuna sa'yo. Parang ako. Yung nagsasalita po siya mga kabisnes siya na mag-isa. Yung magano yung bunganga niya. Ganun, nag-ano siya. Sabi ko, huy, ano naman sinasabi mo dyan? Magano siya. Ano yun? Diba mayroon akong iniisip na bukas, ano naman kaya ang vlog ko bukas. Yung minsan yung hindi, pag nagagalit ka din minsan, nakikita kita, gumagano ka. Ano nga ako, mga ka-business, yung ganun. Yung bang iniisip ko lagi, yung kung ano yung naging buwan ko, kung ano yung naging problema ko, lagi kong naiisip. Paulit-ulit yan na naiisip, pumapasok sa utak ko. Ano problema mo? Yung problema ko siyempre, yung ganitong karamdaman kasi iba na yung galawan ko ngayon kaysa dati. Laki ng pinagbago. Kahit ako asawa mo, malaki talaga eh. Sobrang layo sa dati at ngayon na nagkaroon ka ng operasyon. Malungkot din na maisipin kasi nga nasanay akong lagi nakasandal. Lahat. Ngayon parang wala yung isang pakpak ko. Ang pakiramdam ko sa sarili ko kasi yung bang dami kong gustong gawin para sa pamilya ko, pero hindi na kaya. Pero dahil sa sakit ko hindi na magagawa. Kaya lagi akong nag-iisip, bang gawin ko na ito mabalik sa dati yung sigla ko. Kasi talaga mga kabisnes, hindi ako tamad sa trabaho eh. Hindi talaga eh. Makipagdikdikan talaga ako sa sabi ko. Pero hindi ko na magagawa ngayon. Kahit ako, gano'n din yung lakas ko noon at ngayon hindi na magka-parehas. Masakit din na rin ako, parehas na tayo. Gusto ko makipagsabayan ng galawang malupitan talaga yung susuna ko. Pero wala na eh. Ewan ko. Sabi nga ni Kuya sa akin, huwag mong isipin yung mga bagay-bagay na yan, Kuya Buknoy. Matiwala ka lang. Basta lahat ng pag naisipan mo mga ganyan na parang nagugulan isipan mo, paubaya mo sa Diyos yan. Manalangin ka kagad. Bagay, mga kabisnes, yun naman talaga ang pinaka-number one na pananggalang natin. Totoo naman po yun mga kabisnes, kapag nakaramdam na ako ng parang balisa na isip ko, sandali talaga, pumipigit ako. Panginoon Diyos, tulungan mo ako kasi lito-lito na naman yung isip ko. Iba na naman yung aking nararamdaman. Kinakabahan, gano'n. So, ayan, sabi ng mga kabisnes, matagal ka nilang hindi nakita, kaya sabi ko sa kanya, nag-pray sa'yo. Sabi ko sa kanya na mag-vlog ka. Sama ako, narinig ko na kasi ng vlog siya. Mag-init niya akong tubig kasi mag-kape ako eh. Bawal nga sa'yo kape. Barley man yan. Okay. Hindi naman iniinit ang barley. Hindi na ba iniinit yan? Madalas ako binibigyan ni Tintin ganyan, mainit eh. Hindi iniinit ang barley. Malamig. So yan po mga kabisnes. Pasensya na po kayo sa mga ilang araw. At salamat doon sa mga
nag-pray sa akin. Opo. Sa may ilang araw din akong hindi nyo ako nakikita sa vlog kasi ang sarap lang kasi talagang naging kong nakahiga kasi kumbaga sinusulit ko rin yung pagkakataon na yun na yung iba ang nararamdaman ko. Hindi mo rin nga, gusto kong mahiga, matulog, para nga, sabi ko kanina, para makalimutan ko. Hindi mo nga rin kaya mag-vlog. May lagnat ka nga. Hindi rin kaya. Kasi, alam nga, ipilit niya yung gusto niya, di ba? Kung kaya naman namin gawin. Sila ang nagbablog. Ultimo nga vlog nila, hindi ko nga napanood eh. Kaya nga tinanong ko sa kanya, napanood mo ba yung vlog namin? Hindi naman daw. Kasi hindi naman siya nagawak ng cellphone. Kasi may mabasa na naman siya. Ayan. Ay, kung magbasa ng comment. Ma-stress ako dun, mga ka-business. Ayaw ko magbasa. Kaya sabi ko, kung ibabash nila ako, okay lang yun. Pero hindi ako nagbabasa. Okay lang yun. Kung i-bash nyo ako, walang problema yun. Ibabash nyo ako. Noon pa man, dami na akong basher eh. Tanggap ko na yun. Yung mga ganun. Ay, kaya lang, hindi na ako nagbabasa kasi ma-stress lang ako dyan, mga ka-business. Gano'n. Hindi naman ako. Malambot na siya eh. No, pero pagka matigas nga, yun nga, doon ako nahihirapan. Sabi nga ng mga kabisnes natin, i-blender lahat ng kakainin mo. Kailangan mo brown rice daw. Mura lang yung binili namin bigas. Ay, shoutout po pala doon kay Ma'am Eleanor. Ma'am Eleanor, tayo sa bigas po namin na pinabot yung tulong po sa amin. Pero hindi po kami mahilig sa karne, mga kabisnes. Mahilig kami isda at gulay. Si Pau Pau mahilig sa isda at gulay. Sabaw, di ba? Oo. So yun po, mga kabisnes, kami bukas ay lalakad na. Ay, mamaya pala kasi madaling araw na naman. Tuloy na po, papunta na po kami ng East Avenue para po magpa-check up sa kanya at hihingi na po namin ang gamot na nababagay sa kanya, mga kabisnes. Kasi nga, pag kinakausap mo ba yung surgery mo, sinasabi mo ba kung anong pwedeng maiinom na gamot pag kumikaro? Hindi. Di ba hindi ka nagsasalita? Hindi. Sinabihan ko siya nung dati pa. Sabi ko, ano bang pwedeng igamot dito sa, kasi di ba sabi ko pag dumudumi ako, minsan mayroong maduming matigas. Alam mo yung sinagot sa akin, normal lang daw yung ganun, matigas ang dumi. Doon ka nga nilalagnat, pinsan, kapag hindi ka makadumi, 5 araw, 1 linggo, hindi ka makadumi. Normal naman yan. Pag matigas talaga, minsan may matigas dumi, normal yan. Masakit talaga yan kasi artificial na nga. Sabi ko, hindi ba ano bang pwedeng gawin? Wala naman siyang inano sa akin. Baka ibang yun. Sino ba yun? Si Dr. Tolentino? Hindi. Hindi naman pala yun. Baka hindi yun ang doktor mo. Hindi nga. Hindi. Kaya wala siyang alam siguro yun. Baka hindi siya sa surgery. Hindi sa surgery sila. Kaya bawat kaya iba-iba ang doktor na makakausap mo. Kaya nga, dapat alam yun kasi si Dr. Tolentino yung surgery mo. Tinanong ko yun. Sabi ko, si Dr. Tolentino yung sabi niya, ay wala ngayon yan dyan. Diba? May mga ganun eh, kasi yung doktor na yun, siyempre maraming asikaso yun eh. Kailangan pag pumunta ka doon talaga, appointment style, kumbaga, schedule ka para makausap kang ganun. Ang hirap kaya, pag pila pa lang, ang hirap na. Sus! Yun, mga kabisnes, maraming salamat po sa inyo kasi sa dami na nag-pray kay Kuya Bukol. At least wala na akong lagnat, mga kabisnes. Pero tuloy pa rin po yung namin pag-alis. Basta yung minom lang ako ng gamot dun dito sa ilong ko. Naibsa naman din. Nawala din naman yung lagnat ko. Tsaka, sabi nga nila kaya lang, pa rin, yung pin-out pa rin, barado pa rin. Kailangan nga ipa-check up, ang kulit mo rin naman sasampalin na kita walang hangin na makalabas. Miss na ako sa'yo. Sabay ka lang. Kailangan na natin ipa-check up yan. Gusto mo ako na lang. Ipa-check up nga. Sus, di mabayan. Ipa-check up na nga wala nga schedule doon nung pumunta tayo. Anong gagawin natin? Ngayon meron na schedule bukas. Tara.
Oo, pumunta talaga tayo bukas. Ayan, Unahin mo na to kasi nahirapan ako makahinga. Sabi nga nila, mag-warm water ka. Paano ba yun? No? Ay, yung steam? Ganon? Ay, sus. Dapat gamot talaga. Kasi dati ito mga kabisnes, naalala ko ito nung tumutulog dito talaga yung parang sobrang Tapos, ang ginawa sa akin nun parang inan ng hangin. May tinusok dito na, yung bang bubughan ng hangin. Yung, parang pala yun, para sa loob yun, parang naantok na ako mga kabisnes kasi lagi na kami puyat. nga sa loob, tapos giplaslightan. Ang sakit ang ulo ko. Sabi niya, sus, grabe ang mo, magang-maga, tapos maraming barado nga, gano'n. So, niresitahan ako ng gamot nun. Ngayon nasa na yung reseta? Hindi ko na alam kung anong klaseng gamot yun Baka wala pa tayo nun, hindi pa tayo mag-asawa. Ano ka ba? Okay. Dalawang atay pumunta nun Ako ba? Baka iba yung... Alam po. Baka naman iba yung kasama mo. Bihira ka naman. Wala pa kami. Ay, may anak na tayo isa. Tinan mo. Anak na tayo isa. Si Jamila. Baka hindi ako yun May anak na kami isa noon mga kabisnes. Bata pa ako na. Sa Garments pa kami nagtrabaho ng mga kabisnes. Ang Garments kasi maalikabok. Doon ako nadali. Nagkaroon ako ng matinding sinusitis doon. Grabe yun. Tumutulo talaga dito na sobrang baho. Yun. Naranasan ko na to noon pa. Pero ngayon naman, wala namang tumutulo. Kaya lang, ang hirap ihinga. Sabi ko, normal to kasi nga, may sipon, may ubo. So yun po mga kabisnes alam nyo na. Basta mga kabisnes Mingay, siya naman ang nagdidesisyon lagi dyan. Lakad tayo. Kailangan namin lumakad. Hindi, magsakit tayo. Mahirap maglakad malayo yun. Sus, kaya mo mag-drive ng motor. Ano na? Oo na, papayag na ako. Alis tayo. Sure ka, papayag ka na? Oo, papayag na ako. Talaga, papayag ka na? Oo nga, sige na. Naantok na ako. Ay, salamat, papayag ka na. Sige na, timplan mo. Ay, salamat, papayag na siya. Timplan mo ako ng barley. So yan po mga kabisnes, maraming salamat po sa pagsama sa aming mga vlog. Napaulit-ulit kayo nanonood dahil mapagmahal kayong lahat. So yun po. Don't forget to support Kabisnes Official, Yes po, mga kabisnes. Papa Dins TV, Yes, Kabisnes po. Family, Mrs. KB Official, Famous Budang, at ang lahat ng Kagwang. Ayan. Especially po kay Kagwang Buknoy Official. Yes po. Salamat so, yun po. Maraming salamat po. At ayan, nagpakita na siya sa camera mga kabisnes. Kasi isang linggo na mag 1 week na. 5 days na. Thank you po mga kabisnes. Pinagpawisan ako yan. Gamot ulit yung para dito. Sa sinusitis. Kape, Barles, sige na. Thank you po, mga kabisnes. Thank you po, maraming salamat pong muli. Bye-bye. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Bira banat. Banat. Todo. Yan. Right.